In the book of Matthew chapter 27, verse 50 to 51, nakasulat po roon, "Again Jesus cried out with a loud voice and gave up his spirit. Suddenly, the curtain of the sanctuary was torn into two, from top to bottom. Lumindol po at nahati po ang templo." Ang eksena po na ito ay hindi po nababanggit sa tuwing kinikwento ang buhay hanggang sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Marami na pong nagsapelikula ng buhay ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli. Pero yung eksena po nito ay hindi po naipapakita, na hindi po natin alam na may malaki po itong kinalaman po sa ating kaligtasan po. Before the days of our Lord Jesus Christ, during the Old Testament time, meron pong tatlong bahagi ang templo po. Ito po yung outer court kung saan nandoon yung mga tao, inner court kung saan nakatayo yung mga priests, at Holy of Holies. Ang ginagawa po roon sa tuwing magkakaroon po sila ng gathering para magsagawa ng atonement po. Yung atonement po, yung pagwiwisik po ng dugo ng hayop na ipinag-pray po doon sa Holy of Holies, at wiwisik po yun sa mga tao para magtakip ng kanilang mga kasalanan. Kasi sabi po sa Bible, "For the wages of sin is death." Romans 6:23. Ngayon, instead na ikaw yung mamatay para sa iyong kasalanan, yung hayop na lang ang namatay para sa iyong kasalanan. At yung dugo ng hayop na yun, yun ang nagtatakip ng iyong kasalanan. Ang tawag po doon, atonement po. Ngayon, ang ginagawa po ng mga priest nung araw, yung handog na dugo po, pinapasok po yan sa Holy of Holies. Between the inner court at doon sa Holy of Holies po, ay meron po malaking kortina po doon. Makapal na kortina po doon na hindi po kayang sirain basta-basta ng pangkaraniwang tao. Dahil banal po yung Holy of Holies. Ang katotohanan po niyan, kapagka ang isang saserdote po ay merong dinadalang kasalanan at hindi po nalinis ang kanyang sarili, kung siya ay papasok sa Holy of Holies, puwede po siya mamatay doon dahil napakasagrado po ng lugar na yun. So, pinapasok po doon yung dugo ng hayop bago po iwisik po sa mga tao bilang pagtatakip ng kanilang kasalanan. Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, yun daw pong kortina na namamagitan sa inner court at sa Holy of Holies, kusa po yung nasira po from top to bottom. So, ang ibig sabihin po ng Panginoon po roon, ang gustong ipasabi ng Panginoon sa bawat tao po, na nung namatay po ang Panginoong Jesucristo po, ayaw na ng Diyos na meron pang ibang dugo na maghahandog sa templo. Tinapos na po ang paghahandog po ng dugo, sapagkat naialay na po ang the best na alay para magtakip ng kasalanan ng tao. Yan po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So sa Romans chapter 3 verse 23, sabi noon, lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon, sa standard ng Panginoon, sapagkat ang Diyos po ay banal. Tayo'y naging mga makasalanan, gawa nga po ng kasaysayan na nagkasala po ang ating mga ninuno, si Eva at si Adan po. At nung nagkamali po sila sa harapan ng Panginoon, pumasok po ang kamatayan ng tao. Kamatayan in the sense na ang unang ibig sabihin po ng death ay separation from God. Nahiwalay po ang tao sa piling o sa presensya ng Panginoon po. Yun po yung unang ibig sabihin ng death, separation from God. So, hindi na naging worth ng tao na humarap sa Panginoon because of sin. At mula po nung tinaglay na po ng bawat tao yung sinful nature po. Kaya po kahit anong kagustuhan natin na tayo ay maging mabuti, mabait, still umiiral pa rin po sa atin yung pagiging makasalanan kasi nature na po natin yon.
At bilang makasalanan po, kailangan tanggapin natin na kailangan natin ng kaligtasan upang tayo po ay maibalik po sa piling ng Panginoon. Lalo na po sa pagkakataon na tayo'y kukunin na o ang buhay natin ay matatapos po sa ibabaw ng lupa. Yung literal na kamatayan po. Sabi po sa Hebrew 9:27, "It is appointed unto man once to die, and after that is judgment." So tayo ay hatulan kapag tayo po ay namatay. Meaning to say, tayo po bilang mga tao po na meron pong taglay na kasalanan sa ating nature, tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan upang maibalik po tayo sa piling ng Panginoon. So ang Bible po ay gumawa ng kapamaraanan ng Panginoon. Una po yung pag-aalay ng mga dugo hanggang sa pangaral ng mga propeta. Ngunit hindi po yun naging sapat para ang tao po ay maligtas. Meron po siyang pangako sa Genesis chapter 3 verse 15 nung nagkasala po si Eva at Adan. May sinabing Panginoon po doon sa serpent na nagtukso po kay Eva. Ang sabi roon, sa pamamagitan ng isang babae, sa pamamagitan ng seed ng isang babae, ay ipapanganak ang dudurog sa ulo ng ahas po at sa offspring ng serpent. So yung first prophecy na yan about Jesus Christ, yan po yung unang good news na ang Diyos po ay magpapadala ng solusyon po doon sa pagkakamali ng tao. And it happened nung si Mama Mary po ay pinanganak niya ang Messiah po, ang Panginoong Hesukristo po. Na isa katuparan po yung prophecy na yon na magbibigay ng pag-asa sa tao na maligtas. Ito po ang Panginoong Hesukristo. Siya po ay namuhay ng malinis sa harapan ng Panginoon, walang kasalanan, at siya po ay napako po sa krus. At ang sabi po roon, siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan at kinuha niya po lahat ng sumpa, lahat ng karamdaman ng tao. Siya po yung dugo, banal na dugo na naging handog sa harapan ng Panginoon na wala nang ibang handog pa na mas higit pa. Siya po yung kordero ng Panginoon. At ang kanyang dugo po ang siyang nagtubos sa lahat ng kasalanan ng mga tao. So ang kaligtasan po hindi po natin hindi po natin trabaho po. Ito po ay trabaho ng Diyos. Bilang tao, wala po tayong kakayanang iligtas po ang ating sarili po dahil tayo po ay mayroong sinful nature. Pero ang Diyos po ang nagtrabaho. At ang sabi niya, sabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Alam niyo po gaano kadali po ang kaligtasan sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay hindi maliligtas dahil tayo ay mabuting tao. Hindi po ganun sinasabi ng Bible. Tayo po ay maliligtas sapagkat tayo ay naniwala sa Diyos. Yun naman po yun. Yung John 3:16 sabi rin, "Whoever believes in Him," sa kanyang anak, kaisa-isang anak ng Diyos na sinugo para mamatay sa ibabaw ng lupa. Ang sino mang maniniwala sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang dugo, ay hindi na mapapahamak. So yung paniniwala po natin na ang Panginoon, na ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo at ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang siyang tumakip, ang nagtubos sa ating kasalanan, at ang kamatayan niya ang pamalit sa ating buhay, sapat na po yun para po tayo ay maligtas. Yung pananampalataya po sa Diyos. At ang salvation po, ang pagkaligtasan po, it is a gift from God. Ephesians chapter 2 verse 9. Ito po ay galing sa Panginoon, regalo ng Panginoon po. Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace we have been saved through faith." Tayo po ay naligtas sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meaning to say, binigay muna ng Diyos ang grace. Binigay muna ng Diyos ang Panginoong Hesukristo. At yung grace na yon ay
nagresulta ng ating pananampalataya at yung pananampalataya po nagresulta ng ating salvation po. That's why ay nasabi ko po kanina na tayo po bilang taong may sinful nature, kahit ano pong gawin po natin, hindi po natin gumawa ng paraan para tayo maligtas. Ang kaligtasan po ay ginawa ng Diyos para sa atin. Kung meron man tayong contribution po doon sa ating salvation, wala na pong iba kundi yung kasalanan po natin. Kaya naging posible yung salvation dahil sa ating kasalanan. So, ang paraan po ay tayo po ay maniwala sa Panginoong Jesucristo na ang kanyang dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagtakip sa ating mga kasalanan. At tayo po ay maliligtas. Yung paniniwala po natin na yun, ang magiging resulta po noon, tayo po ay magiging righteous sa harapan ng Diyos. Every time na tayo tatawag sa Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi na po nakikita ng Diyos kung ano man yung nagawa nating kasalanan. Ang nakikita po sa atin ng Diyos, kapag tayo humarap sa Kanya, nakikita po sa atin ng Diyos ay yung dugo ng Kanyang anak na si Jesus. At yung grace ng salvation po, kapag ka naging carrier po tayo ng salvation po, automatic na po yun na tayo po ay makapagawa ng mabuti po. Ang sino mang nagdala ng grasya ng Panginoon at ang proof ng ating salvation, ang ebidensya ng ating pagkakaligtas po, ay ang bunga ng Espiritu po. Pagtitiyaga, kagalakan, gentleness, love, lahat po yan, bunga na lang po yan. Matik na po yan, bunga na lang po ng grace. Kaya po, ang good news po, no? Ang good news po ng Bible ay binigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo ay maligtas sa kapamaraanan na tayo ay hindi na po mag-e-effort. Ang good news po ng gospel po ay hinihiling ng Diyos sa tayo lamang po ay sumampalataya po. I mean, hindi lamang po basta maniwala, kundi sumampalataya po. Ang pananampalataya ay ebidensya ng paniniwala sa mga bagay na hindi po nakikita. Ang Diyos po ay espiritu, pero siya po ay may mga iniwan na salita, at even though He is a spirit, we can feel His tangible presence po. May conviction po siya. Pwede po natin marinig ang kanyang boses through His conviction. Lahat po yun ay grasya ng Panginoon para lamang po tayo ay maligtas. So I believe this message, a simple message of salvation, ay magkaroon ng malalim na understanding kung bakit ang Diyos ay nagsakripisyo. Iniwanan ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa langit at namuhay bilang tao upang maging handog sa lahat ng ating kasalanan. Ang part lang natin ay maniwala po sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ po, upang tayo po ay maligtas. Yun lamang po, at God bless us all. We declare salvation sa lahat ng pwede makarinig po ng video na ito. God bless and salamat po.